Ngayong araw ay nag-request yung aking asawa na gawan ko daw siya ng sago salad. Dahil siya naman malakas sa akin, di aking pagbibigyan. Kaya naman ginawan ko siya nitong sago white salad. So ang una kong ang ginagawa dito kapag nagluluto ako nitong sago white salad na paborito ng aking asawa ay ganito. Sa isang kaserola nga ay naglagay ako dyan ng 2 cups na water at isang sachet ng gulaman na white. At itong isang tasa ng gata ng niyog. Kung wala naman kayong fresh gata ay pwede naman kayong gumamit ng mga nasa sachet na gata. At naglagay din ako dyan ng half cup of sugar. Halu-haluin hanggang sa mag-combine silang mabuti. After nyan ay nagbuhay na nga ako ng kalan at hihintay na lamang natin itong kumulo. So kapag kumukulo na ay syempre patay na po ang kalan at halu-haluin at i-transfer na ito sa isang lalagyan. So ayan, kapag wala kayong mabilhan din ng buko, ay pwede nyo pong gawin yan. Talaga naman parang buko din po yan. Kumbaga, buko, sago, salad, pero walang buko. So, habang nagluluto nga ako ng ating gulaman, ay nagpakulo na ako ng tubig. Para paglutuan naman itong ating sago, so naglagay ako dyan ng 3.5 cup na sago. Ganyan po kalaki yung sago na ginamit ko. Yung para bang panglagay sa halo-halo, ganun siya kalaki. Then ating tatakpan at hayaang kumulo. Medyo matagal po yung ganito kalaking sago na maluto. So, ayan, kapag po ganito ng itsura, ay pinatay ko na po yung kalan dyan pero hinayaan ko pa rin siya dyan na mababad sa mainit na tubig. At habang nagluluto ako ng sagoy, ito na tumigas na yung ating gelatin na nilagyan nga natin ng gata. O diba? Para talaga siyang buko. Kaya naman kung wala kayong mabilhan ng buko ay ganito na lamang po ang inyong gawin. Talaga namang buko na buko din ang lasa. So ayan, after nga niya, hinugasan ko itong sago at dito ko na lang din sa kawali pinagsama-sama yung ating mga sangkap kagaya ng ating gulaman at yung kaong. Naglagay din ako dyan ng 2 Nestle cream at isang malaki at maliit na lata ng condensed milk. Sa comment section po ay ilalagay ko na lamang yung kompletong sangkap na aking ginamit ngayong araw. At naglagay din po ako dito ng evaporated milk. After mailagay yung ating mga sangkap ay syempre hahaluin po natin yan para naman mabalance yung ating mga pampalasa na inilagay natin dito sa ating sago. So ayan, kailangan po ay mahalo natin yung mabuti para pantay yung lasa. At naglagay din ako dito ng ginadgad na keso. Para bukod sa creamy ay cheesy pa yung ating sago salad. Masasabi ko na isa ito sa murang salad dahil syempre alam nyo naman na mura lang yung sago tapos yung gulaman mura lang din kumpara dun sa mga ibang salad na medyo may kamahalan yung mga fruit cocktail. So ito yung salad na bukod sa mura napakasarap pa. Talaga namang napakasarap nguya-nguyain nung sago. Kapag nagluluto nga ako ng sago, gusto namin yung meron pang konting kuna to sa pinakambandang dulo ng sago. So ayan, after nga mapaghalong mabuti ay isinalin ko na siya sa isang lalagyan. At palalamigin naman natin ito overnight. Pero ako ay hindi na nakapaghintay ng overnight. Kaya naman tinikman ko na kahit hindi pa ganoon kalamig. Talaga namang napakasarap nitong sago salad. Bukod sa creamy na ay napakalinamnam pa. Serve and enjoy!